Lahat ng mga kapatid naniniwalang ang Diyos ay napakabuti. Sumigaw ng, "Oh!" Ang lahat ng mga kapatid naniniwalang ang Diyos ay maawain at kaibig-ibig. Magsumigaw ng, "Ah!" Lahat ng mga taong naniniwalang ang Diyos ay kapuri-puri at dapat lamang nasambahin, sumigaw ng Hallelujah! Tayo ay magpuri sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pag-awit, sumigaw ng isang awiting papuri para sa Kanya. Because our God is great. His love is unending. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. He trembles at his voice, he trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always see how great is our God. Age to age we stand, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. God had three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always see how great is our God. How great is our God? Repeat it! The name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing. How great is our God? Is our God, and always see how great is our God. How great is our God.
is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always say how great, how great is our God. Oh, oh. Magandang araw po mga minamahal. Ayan po, tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na manalangin. Ayan po. Bago po tayo manalangin, pag-aralan po muna natin itong isang katanungan. Ang tanong po ay, are your prayer is on point or is it pointless? Ayan po. Ito po yung pag-aaralan natin galing po sa aklat ng 1 John chapter 5 verse 16. Ganito po yung nakasulat. Kung makita ni Numan na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng bagong buhay. Yan po. Ito'y para sa kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang humahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Sige po, manalangin po muna tayo. Father God in heaven, salamat po sa pagkakataon that kami po'y patuloy na mag-aaral at magbibigay, Panginoon, ng mga petitions sa iyo, Lord God. Father God, hayaan mo na ikaw yung magturo sa bawat isa sa amin upang patuloy, Panginoon, na makita namin yung kaluwalhatian mo sa aming mga buhay. Father God, salamat po because we are all, Panginoon, called by your name. Panginoon, kami tinawag sa iyong pangalan, kami iyong ikinumission. Kaya nga po, Father God, this life na meron kami, Panginoon, gamitin mo even sa aming pananalangin, na yung aming panalangin ay on point at hindi po pointless. Yung pong panalangin na hindi po sapat o hindi tama para sa aming mga panalangin, sa aming mga buhay at sa aming mga kapatiran. Father God, salamat nga po sa patuloy mong pagtuturo at pag-aaral, Panginoon, na ipinaaabot mo sa likod upang patuloy, Panginoon, na maisakatuparan, Panginoon, yung layunin mo, that we are doing good in every aspect of our life. Father God, salamat po because ikaw tanging mismo, Panginoon, ang magbibigay ng mga bagay na gagamitin namin upang patuloy kaming lumakad sa iyong katwiran at kaluwalhatian. Father God, salamat po. Sa iyo po ang kapurihan at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Ito pong verse ng 1 John chapter 5 verse 16. Meron po siyang dalawang bahagi. Ito po yung sabi doon, yung kapatid po na nagkakasala, na yung kasalanan niya po ay hantong sa kamatayan. At ang sabi nga dito ni Apostle John na yun daw po mga kapatid na gumagawa ng kasalanan na sabi dito, may kasalanang hahantong sa kamatayan. At hindi ko sinasabing italangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Apostle John did not hinder us to pray for those mga kapatiran. Ito pong isinulat na ito para sa mga Kristiyano po, ha? Hindi po sa kung sino mang tao. Kasi meron po siyang itinuturo yung pong ipapanalangin yung ating mga kapatid na nagkakasala. Pero tandaan nyo po, tayong mga tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, hindi tayo nagpapatuloy gumawa ng kasalanan. Tayo po every time na nagpapalinis.
Kaya nga po, may pagkakataon po na nagkakaroon tayo ng mga action na hindi natin minsan napapagtuunan ng pansin na nagkakasala na pala tayo. Kaya ito po yung tagubilin. Sabi doon, kung nakikita ni Numan ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan. Ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng bagong buhay. So, yun po. Ano naman po yung sa palagay niyo yung mga kasalanang hahantong sa kamatayan? Yun po muna ang pag-aralan natin. Sabi dito, sin leading to death. Meron po siyang apat na naitala ko. Ang una po doon, yung nasa 1 Corinthians, chapter 11, verse 27 to 30. At ito po yung sabi, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahina at sakitin ang marami sa inyo at ang ibang at may ibang namatay na. Ayan po. Sabi po, yung pong pag-take natin ng Lord's Supper, dapat po kasi hindi natin ito take ng lightly. Yung parang baliwala lang, parang makiki-join ako. Yung pong Lord's Supper, sabi doon, kailangan po hindi natin ito i-take ng lightly. Kasi this new covenant cost Jesus his life. It is not a meaningless rituals, but a sacrament given by Christ to help strengthen our faith. Kaya nga po yung pong pakikibahagi sa komunyon ay hindi po dapat ito lang na makikiayon ka lang dahil ginagawa nila. Kailangan daw po siyasatin yung ating mga sarili na kung ano man po yung mga bagay na meron tayo. Kasi kailangan po na ma-acknowledge natin that Jesus died for us. Kasi kung hindi po, parang pointless po yung pakikipag communion natin, pakikisalo doon sa Lord's Supper. So, yun po yung mga kasalanang sin leading to death. Isa pa lang po yan. Ito po yung pangalawa. Ang sabi dito ng Acts chapter 5, verse 1 to 11. Dito tayo sa verse 4. Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang mapagbili na, hindi ba iyo pa rin ang napagbilhan? Bakit mo naisipan iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak. Ayan po, ito yung pagkakataon na si Ananias po at saka si Sapphira ay makikibahagi ng pagbibigay po sa iglesia. Yung pong iba, kasi lahat po ng tao noon, sabi nga, ang kwento nga po doon, ay hindi sila nakaramdam ng kagutuman, kahirapan, dahil na i-deliver po lahat yung mga ibinibigay na kaloob. So, yung iba nagbebenta, at ito po nakigaya si Ananias at si Sapphira na ibinenta siguro yung kanilang excess na lupa at bahay. So, ninais nila na makibahagi. Pero ito po nagsinungaling po sila sa Diyos. Ang sabi po ni Apostle Pedro dito, bakit ginawa niyo itong bagay na ito? Hindi ba sa inyo yung lupa? Hindi ba sa inyo din yung napagbilan? Bakit kailangan mong lokohin pa ang Diyos?
Kaya nga po, mahirap yung gaya-gaya lang. Mahirap po yung ganun. Kailangan po, pag ginawa natin yung isang bagay, kailangan tagos dito. Yung totoo tayo. Hindi po pwedeng gagaya lang tayo dahil ginagawa nila ito. Nagbebenta sila ng mga kayamanan nila, ng mga ari-ari na, tapos ibinibigay sa iglesia. Tapos yun naman pala is para lang na makita at malaman ng mga taga-iglesia, mga kapatid, uy, nagbigay si ganito. So, hindi po tama na gawin natin yung bagay na lightly, yung nakikiuso lang. Mahirap po kasi yun. Yun po ay isa sa kasalanang hahantong sa kamatayan. Ano pa po? Ito pong nakasulat sa aklat ng Mark. Ito yung pangatlo, Mark chapter 3, verse 29. Ang sabi dito, ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Ayan po. Ibig po sabihin, blasphemy against the Holy Spirit. So kung kanina ay yung pong pakikisalo sa komunyon, yung pangalawa, yung pagsisinungaling sa Diyos, at yung pangatlo, yung blasphemy against the Holy Spirit. Sabi nga doon ni Jesus, sa akin ka na magkasala, wag lang sa Espiritu ng Diyos. Kasi yung kasalanan ito, nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sobrang mas matindi ito. It was leading to death. Kaya nga po, iingat po tayo paminsan-minsan. Kailangan po yung action natin, alam natin kung ano yung tama at yung mali. Kaya parang katulad din po ito yung kung mananalangin tayo, is it on point yung panalangin ba natin para ipanalangin yung mga kapatiran o pointless siya? So meron pang isa dito, panghuli. Sin leading to death. Sabi doon, Hebrew chapter 6, verse 4. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kasalanan sa kanilang pananampalataya. Dating naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob, at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po yung pagkakalatag ng mga verses. Kristiyano po to. Hindi ito basta Christian lang. So, tumalikod po siya. Itong verse na ito refers to do sa mga tao who had left Christian fellowship and joined the Antichrist. Ibig sabihin, dati kasama nating sumasamba sa Diyos, nagpupuri, nakalasap na ng mga makalangit na kaloob. Tapos iniwan po yung Christian fellowship. At ganun ang ginawa, naging Antikristo. Ito po yung isa sa kasalanang leading to death. Kaya nga po mahirap we have to know this, mga kapatid. Ayan po, mga mahal. Ang pag-usapan naman natin dito, yung kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. So pag nakita natin at nalaman natin, ipanalangin po natin. Pero ito yung tanong yung panalangin po ba natin ay on point o pointless? Ganito po yun. Ang una, yung kasalanang hindi naman nahantong sa kamatayan. Ang sabi ganito, unbelief, yung hindi paniniwala. Teka, pagka Kristiyano ka, di ba, dapat believers ka. Pero meron po kasing kalimitan na nasa church, naniniwala siya sa Diyos, naniniwala, tumanggap nga siya kay Kristo. Pero ano yung hindi pinapaniwalaan? Sabi daw po, this group is not opposing the cross because of ignorance, but rather because they simply do not believe in the atoning work of the Calvary. Kumbaga parang naniniwala siya kay Kristo, pero hindi na siya naniniwala na siya ay iniligtas na.
sa pamamagitan po nung krus ng Kalbaryo. So, yung mga unbeliever. Kasi may action kasi na minsan ginagawa ng isang Kristiyano na unaware siya sa mga bagay. So, minsan parang so kailangan natin siya ipanalangin. So, minsan na iba nagpapanalangin ganito sabi, it is pointless to pray that God forgive such person. Hindi mo rin papanalangin yung tao na, Panginoon, patawarin mo siya. Yan. So, pointless yon. Dapat daw po ang panalangin, it is proper to pray that the blindness of their unbelief will be removed. Kailangan ganito yung panalangin. Lord, buksan mo po yung kanyang isip sa pananampalataya sa iyo. Buksan mo po yung kanyang kaisipan. Buksan mo po yung kanyang mata. Hindi po basta daw sasabihin natin, Panginoon, patawarin mo siya kasi mali yung ginagawa niya. Pointless po yon. Ito po yung on point. Kailangan yung panalangin natin sa Lord is para mabuksan yung kanilang mga mata. Kasi hindi sila naniniwala. They are not believers in the heart. Yan, sabi. Ano pa yung pangalawa? Sabi daw, unrighteous is a sin. Ito po yung nasa verse 17 ng ating teksto. Ayan. Ang ibig sabihin po ng unrighteous ay yung mga gawaing unrighteousness, yung mga gawaing kalikuan, yung mga likong pag-uugali. Ayan po. Ito po yung verses natin para dyan. Romans chapter 1 verse 18. Sabing ganyan. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Ayan po. Ito yung mga tao na na alam ng tama o alam ng mali ang ginagawa, hinahayaan pa. Alam niyang mali ang ginagawa ng kapatiran, hinahayaan. Wala siyang ginagawa. Sabi nga doon, para daw po manalo ang kalaban, ang Kristiyano ay mananahimik lang. Tama naman po kasi kung makita natin yung kasalanan ng isang tao, pag pinag-pray lang natin at yung ating pang prayer ay pointless pa, o di ano pong nangyari? Dapat po meron tayong kaalaman sa pananalangin. Kailangan on point yung panalangin. Katulad nito, kung siya'y gumagawa ng hinahadlangan niya yung katotohanan, kailangan mag-speak out po tayo. Tandaan niyo po yung sinabi ng Proverbs 27 verse 5. Open rebuke is better than secret love. O yun po. Ano pa yung panghuli? Ito ang sabi. Lack of trust in the cross due to ignorance. Sabi dito, this sin will bring disturbance upon the individual, but it will not cause one to lose their soul. Siya nga naman po, kahit mawalan ka ng tiwala, hindi ka mamamatay. Tama naman po yan. Pero, kailangan po bilang mananampalataya, kung alam natin at nakakita tayo ng isang kapatiran na yung kanyang pagtitiwala, yung pagiging ignorante niya, doon po sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Di po ba, meron naalala ko nga doon nagtanong yung isang bata, yung tinuturuan ko na, malaki-laki na siya. Sabi niya, bakit po ba namatay si Jesus sa krus? Di ba Diyos siya? Dapat, hindi siya namatay. Saka bakit kayang-kaya pala ng tao na gawin yun sa Diyos? Sabi ko, ganito yon. Alam mo ba na namatay si Kristo? Ito'y dahil para sa iyo. Para sa iyo yon. Kailangan po, ma-emphasize natin the true meaning why Jesus Christ died on the cross. Hindi, sa bagay, tama po yung nakasulat ng Romans. Ang sabi ni Apostle Paul, kahangalan sa mga tao yung pagkamatay ni Kristo, lalo na doon sa mga hindi naniniwala. Kaya nga po, ipanalangin natin na mabuksan yung kanilang mga mata so that hindi lang po yung walang tiwala ang mawala sa kanila, kundi
maibigay nila ng buong buo yung kanilang buhay at pagtitiwala sa Diyos na kaya ng Diyos gawin ang lahat ng bagay para sa Kanya, para sa atin. Tanda po natin, namatay si Kristo para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung pagpapatuloy ng ating verses ng 1 Peter chapter 5 verse 16. Kanina yung 17, ito po yung 18 at 19. Alam natin, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaring galawin ng dyablo. Meron ditong isang sobrang napakalaking revelation ng Diyos. Alam nyo, bilang isang Kristiyano, wala na pong power yung kalaban sa iyo at sa akin. Sa iyo at sa akin. Ito po yung teksto, ito yung verse. At hindi sila maaring galawin ng dyablo kasi nasa kamay po tayo ng ating Panginoon. Unless tatalon ka po at magkakasala ka pa. Kaya nga sabi dito, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala ang mga Kristyano, ang mga tinawag ng Diyos. Yan po. Yung pang last verse, sabi dito, alam nating tayo'y sa Diyos. Kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Yan po. Parang ang ibig sabihin dito, do not conform yourself to the world because the world is evil. At tandaan nyo po, tayo'y sa Diyos, para sa Diyos. Ayan po. Yun po yung sinasabi ng ating teksto. Kaya nga po, sa ating po pananalangin, piliin po natin yung mga salita. Kung nakakakita tayo ng kapatiran na nagkakasala, na hindi naman aabot sa kamatayan, ipanalangin po natin tong on point para maging po. Parang katulad din po nung tumalikod. Nag-proselyte po siya. Tumalikod siya sa kanyang pananampalataya. Ang sabi dito ni Apostle John, hindi niya sinabing wag nating ipanalangin. Hindi niya sinabi yon. Pwede po natin siyang ipanalangin. Because, di po ba, yung pong calling ng Diyos is irrevocable. Kung siya itinawag ng Diyos, baka mapalapit pa po natin siya sa Panginoon. Hindi po siya maging antichrist. Ayan po. So, panalangin pa rin po. Kanya lang dapat po on point tayo sa pananalangin. Yun po yung itinuturo ko. Sige po, tayo po yung manalangin.
Father God in heaven, salamat po Panginoon sa mga salitang ito na aming napag-aralan. Father God, salamat po sa pagtuturo because we now know how to pray for our brethren, Panginoon. Salamat po, Father God, at patuloy nga po, immobilize mo ang lahat ng iyong mga anak upang kami patuloy na manalangin, hindi lang po para sa aming sarili, kundi para sa aming bayan, lalo higit para sa aming mga kapatiran. Father God, salamat po. Alam ko, ikinalulugod mo ang manalangin, hindi lang po para sa sarili, kundi para sa mga kapatiran. Father God, because ikaw nagsabi, love your neighbor as you love yourself. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ito na aming natutunan. At ito po'y aming ipinagpapasalamat sa aming Panginoong Hesus Kristo. Father God, sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen.